ni Lord yung ating response. Amen? So, handa na po ba ang lahat? Amen? Nandito na po. At tayo na po ay magsisimula. Amen? Pwede po bang tumayo ang lahat at basahin natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Revelation 3 verse 20. Amen? In a count of 3, sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Diyos. Amen? 1, 2, 3. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come to him and dine with him and to he with me. Amen po. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po, Lord, makakaupo na po tayo. Amen? So, itong salita ng Diyos ay matatagpuan sa Revelation 3 verse 20. Amen? At ito ay sa pamamagitan ng Apostol Juan. Amen? So, ang mensahe ng Panginoon ay mababasa natin sa pahayag patungkol sa mangyayari sa hinaharap. Pag sinabi kasing Revelation, ito pa yung last na salita ng Diyos na hindi pa nangyayari. Pero, there are some scriptures in the Bible sa Revelation na nangyayari na sa mga oras na ito. Amen? Alam niyo, sino na pa nakapagbasa ng Revelation? Amen. So, Revelation is nung hindi pa tayo talaga mananampalataya, is takot tayo sa mga mangyayari. Amen? Kasi kung babasahin natin yung whole chapter ng Revelation, ito ay ang pagdating ng ating Panginoon. Kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Amen? So, as for now, we experience the gera nung nakaraang buwan. So, nakasulat na yun sa Bible. At ito rin ay nakasulat na sa Revelation na lahat ng mga nation ay mag-aaway-away. Kaya bilang mananampalataya, we have already the idea kung ano yung mangyayari. Kaya hindi na tayo matatakot pagkos tayo ay magiging excited. Amen? Kasi alam na natin na darating ang ating Panginoon at yun ang hinihintay natin. Amen? Excited na ba tayong makita ang ating Panginoon sa kanyang pagbabalik? Amen? So tayo ay excited. Paano naman yung iba? Excited ba sila sa pagdating ni Lord? Sila lang yung makakasagot nun kung excited sila sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? So sa ating pagkakilala sa ating Panginoon, sa Revelation, ito ay gabay natin. Amen? Ito ay paghahanda sa ating mga mananampalataya na tayo ay maging aware sa mangyayari sa hinaharap. At ito po ay isa sa dahilan bakit sinulat ni Apostol Pablo upang tayo ay i-remind. Ito ay magiging gabay natin na pagdating ng panahon ng ating Panginoong Hesus, tayo na ay handa. Amen? So, itong salita na inihayag sa mga oras na ito ay patungkol sa 7 churches. Amen? Kung mababasa natin sa Revelation, ito ay mensahe ng Panginoon sa iglesia ng Laodicea. Amen? So, alam naman natin na ang iglesia ay merong kanya-kanyang weakness and strength. Amen? So, wala tayong mahanap na perfect na iglesia. Amen? Talagang meron at meron itong kahinaan. At ito yung isa sa kahinaan ng Laodicea, ng iglesia ng Laodicea. Kaya isinabi po ng ating Panginoon sa kanila dahil meron silang weakness na dapat nila itong mapagtagumpayan or manumbalik sila sa ating Panginoon. Amen? So kung babasahin natin sa Revelation 3:20, ito ay para sa iglesia ng Laodicea. Amen? At sa 7 iglesia, andun una is yung iglesia ng Efeso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at ang iglesia Laodicea yung pinakahuli. Amen? Alam natin na ang iglesia ay walang perfect pero kailangan itong maitama sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Amen? At dito makikita natin kung ano ba talaga yung naging kahinaan ng iglesia ng Laodicea. Amen? Babasahin natin sa
sa Revelation or sa Pahayag 3 verse 15-16. Amen. Ito yung isa sa dahilan kung bakit ibinigay ng Panginoon yung key verse natin. Amen. Ito sabi sa Pahayag 3:15 verse 16, alam ko ang ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit, ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Amen. So ito ay patungkol sa pagiging lukewarm ng Iglesia ng Laodicea. Amen. Alam natin na ano ba yung sinasabi or ibig sabihin ng lukewarm faith. Amen. Ito kasi yung isa sa weaknesses ng Iglesia ng Laodicea. Basahin natin, ang lukewarm faith ay tumutukoy sa pananampalataya na hindi mainit o puspos o ang pagiging gitna na tinatawag na maligamgam. Kulang sa sigla, dedikasyon at tunay na pagmamahal sa Diyos. Amen? Ito yung isa sa dahilan bakit ayaw ng Panginoon sa Iglesia ng Laodicea dahil nagkakaroon na sila ng maligamgam na faith. Amen? So ano ba ibig sabihin nun? Ang maligamgam na faith, ito ay parang 50 kay Lord, 50 sa mundo. Amen? So ibig sabihin, you are in between God, nag-enjoy ka kay Lord, at the same time, nag-enjoy ka rin sa mga makubundong bagay. Amen? So dito, sinasabi yan yung mainit. Ibig sabihin ng mainit is yung tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Yung malamig naman is malinaw na wala pa kay Kristo. There is a chance pag ikaw ay malamig. Kasi hindi ka pa nakakakilala sa ating Panginoon. May chance ka pang tanggapin ang Panginoon. So, yung maligamgam naman is, ito nga sabi ko kanina, is about sa 50 kay Lord at 50 sa mundo. Ibig sabihin or sa gitna, it's either hot or cold. Ito yung ayaw ng ating Panginoon. Paano mabalik? Balik mo na. Amen. So, ibig sabihin, yung maligamgam kasi na faith is nakakilala na before kay Lord, tapos nag-i-enjoy pa siya doon sa makamundong bagay. For example, yung maligamgam. Pag pumupunta tayo sa coffee shop, yung in-order lang natin is cold or hot. May in-order ba kayong maligamgam? Wala, di ba? Wala. Ganun din si Lord. Ayaw niya yung maligamgam na faith. Dapat mainit lang ang gusto ni Lord, kundi malamig. Kasi pag malamig, may chance pa niya na tanggapin ang Panginoon. Pero pag maligamgam, gusto niyo bang uminom ng maligamgam pag nag-order kayo? Nag-order ka ng kape na mainit, tapos maligamgam. Iinumin mo ba? Hindi. Di ba? Kasi ang gusto ni Lord is mainit na pananampalataya. Amen? So ayaw ni Lord ng nandito sa church, tapos next Friday wala na naman. Amen? So dapat tayo is 100% kay Lord. Huwag yung 50-50. Amen? Ito yung tinatawag na maligamgam. Amen? So katulad ng sinabi sa Iglesia ng Laodicea, isusuka niya ang iglesia nito dahil dahil sila ay maligamgam. Amen? Ang pagiging, ito ang reason kung bakit naging inihayag ni Lord ang salita ng Revelation 3 verse 20. Amen? So, kasi yung Laodicea, if mababasa natin sa Revelation, naging mapagmataas sila. Kasi andun na lahat yung blessings na tinatamasa na ng iglesia to yung blessing. Kaya nakakalimutan na nila ang ating Panginoon. Hindi na nila ino-honor na si Lord ang nagbigay ng mga blessings na kanilang tinatamasa. Kasi itong iglesia ng Laodicea is wala silang problema sa financial, kasi more financial sila dito, kaya nakakalimutan na nila
kahalagahan ng Panginoon sa kanilang buhay. Sila ay naging mapagmataas, naging prideful na sila dahil sa mga blessings na kanilang tinatamasa. At minsan, nangyayari din ito sa atin. Amen? Sa sobrang blessings na tinatamasa natin, hindi na natin ino-honor si Lord. Amen? Kasi alam na natin, kaya na natin gawin yung lahat ng bagay. Kaya na natin gawin, mabili yung lahat ng gusto natin kasi meron tayong pambili. Amen? Hindi na natin iniisip kung sino ang nagbigay sa iyo ng biyaya. Amen? Dahil nakuha na natin yung gusto, hindi na natin ino-honor si Lord. Kung baga, naging mayabang na tayo at naging mataas. Akala nila wala na silang kailangan. Pero si Lord ay hindi sumang-ayon sa kanila. Huwag tayong maging complacent. Amen? Or magiging self-sufficient na lahat ng bagay ay meron ka. Merong times na pagkukulangin ka ni Lord at kukunin niya lahat iyon, yung mga biyayang iyong tinatamasa, if and only if hindi mo siya tatanggapin sa iyong buhay. Kung sumusobra ka na, talagang kukunin ni Lord yung mga biyayang yan. Ipaparana sa iyo yung walang-wala ka na. Amen? So ito yung reason din ng pagkapahamak ng iba dahil sa pagiging mapagmataas. Hindi na nila ino-honor ang ating Panginoon. Amen? Akala nila is spiritually okay na sila dahil financially blessed, pero sa harap ng Diyos, bankrupt sila. Amen? Umasa sila sa pera at hindi sa Diyos. Sinasabi nga ng Panginoon sa Revelation 3 verse 17 na maganda sa lahat ng bagay. Sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangailangan, ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Amen? Dito, ipapakita natin ano ang signs ng lukewarm faith. Una is yung hindi na umaasa sa Diyos. Amen? Kaya ba natin na tayo lang? Amen? Hindi natin kaya kung hindi tayo sasamahan ng Diyos. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit nabubuwal ang isang mananampalataya dahil masyado na siyang nagiging makasarili. Hindi niya kailangan yung mga nakapaligid sa kanya. Pag sinabi na may ginagawa siya, hindi ko kayo kailangan. Di ba? Hindi ko kayo kailangan, kaya ko to. Di ba? May mga ganung tao na masyadong mataas sa sarili. Mataas yung standard. Amen? Sa sarili. Kasi akala niya siya na yung pinakamagaling, siya na yung mayaman, siya na yung sikat. Kaya minsan ito yung cause ng pagiging lukewarm faith natin. Amen? So hindi na umaasa sa Diyos, kaya na niya yung sarili. When it comes financial, meron kasi binibless pa ni Lord. Amen? So, dito, ito yung signs na dapat nating i-limit. Kumbaga, i-eradicate natin itong hindi na umaasa sa Diyos dahil hindi talaga natin kaya pag hindi natin kasama ang ating Panginoon. Pangalawa, is hindi na nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Minsan talaga, nagkakaroon tayo ng chance na hindi na nakapagbabasa dahil sa busy, sa trabaho, but hindi naman yung araw-araw busy. Amen? Dapat nakaligtaan lang, hindi yung palagi nating nakakaligtaan. Amen? So, hindi dapat bilang nakakakilala na sa ating Panginoon, dapat lifestyle na natin yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? So, ito yung weapon natin para sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Hindi dapat natin kakaligtaan. Kahit sa 5 minutes, sa isang araw, pwede na yun kay Lord, huwag lang makalimutan natin. Amen? Kasi ito yung isa sa instrument natin para hindi tayo mapunta sa lukewarm faith. Amen? Huwag nating kakaligtaan. And also,
lalo na sa mga nag-graduate na ng pag-aaral, wala na nag-check ng meditation. Wala nang mag-check si pastora, kaya hindi na gumagawa ng meditation. Amen? Tama ba? Minsan ganun tayo pag walang nag-check, hindi gumagawa ng meditation. At na-experience ko rin yun during that times. Pero minsan tinatanong ko yung sarili ko pag nakakalimutan kung mag-pray or magbasa, lukewarm na ba ako? Tinatanong ko rin yung sarili ko. Kasi minsan nire-remind tayo ni Lord sa mga pagkukulang natin. Amen? Next is, komportable na tayo sa kasalanan. Amen? Ito yung mahirap sa atin na maging ugali. Amen? Or hindi na tayo nagiging, for example, nagkasala ka. So parang wala na sa yung dating. Normal na lang yung kumuha ka ng sa grocery, kumuha ka ng kung anong bagay na hindi mo binayaran. Parang normal lang. Diba? Ayun yung dapat nating iwasan. Yung na magiging komportable na tayo sa paggawa ng kasalanan. At habang tayo pa ay kinoconvict ng ating Panginoon, ng Holy Spirit, may chance pa tayo na baguhin yung pagkakamaling iyon. Amen? Kaya wag tayong maging komportable sa mga bagay na hindi angkop sa paningin ng ating Panginoon. And number 4, religious sa labas, patay sa loob. Amen? Ano ba ibig sabihin ito? Yung lagi kang uma-attend dito sa church, tapos paglabas, balik na naman. Amen? Nakalimutan na yung napakinggan sa church kung ano yung mensahe na yun. Pero paglabas, balik na naman tayo. Kumbaga, nagbabalag kayo lang tayo. Amen? So, alam natin yung mga verses, alam natin yung mga salita ng Diyos, pero hindi natin nakikita sa atin. Kumbaga, alam natin, pero hindi natin ito na-exercise yung mga bagay na ating naririnig dito sa iglesia, yung salita ng Panginoon. Amen? Ito ay nakikita na active tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kumbaga, nagbabasa tayo ng Bible pero sa loob wala ng pag-ibig kay Lord. Yun yung pinaka-worst na mangyayari sa atin na alam natin yung salita ng Diyos pero hindi naman ito, wala na tayong pag-ibig sa ating Panginoon. Amen? At number 5, pinipili lang ang sinusunod sa Biblia or yung tinatawag nating half obedience. Amen? Meron ba tayong ganitong ugali na pinipili lang natin? Pag binasa natin yung Bible, bawal magnakaw. Susundin. Pero yung ibang ayaw ni Lord, ginagawa mo. Yung parang pili lang yung gusto mong sundin kay Lord. Ito ay isa sa signs na tayo ay nagiging lukewarm na kay Lord. Amen? So, nagsisimpa tayo every Friday, pag sa Pinas sa Sunday, ito ay pagsunod sa ating Panginoon. Pero, another day or another week, wala na naman tayo. So, saan na dun yung sabi ni Lord na every Sabbath day dapat andito tayo sa kanyang tahanan. So, ibig sabihin, pag tayo ay na kay Lord, susundin natin 100% yung kanyang mga katuruan, yung kanyang mga pinapagawa sa atin, hindi lang yung selected lang yung ginagawa natin na pinapagawa ng ating Panginoon. Amen? So, ito yung mga signs na dapat nating iwasan. Amen? Bilang mananampalataya o nakakakilala na sa ating Panginoon. Dahil ito ay, ano sabi ni Lord? Isusukan niya tayo. Amen? At yung isa is, wala ng gutom sa salita ng Diyos. Ito yung dapat nating tandaan na dapat lagi tayong gutom sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos
ay buhay. Amen? Ito yung gabay natin sa araw-araw nating buhay. Ito yung maging gabay natin para maging matagumpay tayo sa ating nilalakaran. Amen? Amen. Ito yung tatlong puntos na dapat nating tandaan. So sa keywords natin kanina, I stand in the door and knock. So ito, una is, nakatayo ako at kumakatok. Amen. Nakatayo ako at kumakatok. Ito ay imbitasyon ng ating Panginoon sa atin. Amen. Kung bubuksan ba natin ang pinto para sa ating Panginoon. Amen. Ang pinto ay nagsisimbolo ng ating puso kung gusto nating manumbalik sa Kanya at ipagkatiwala ang ating buhay. Amen. So naghihintay si Lord sa ating response. Kumakatok siya sa ating puso. Kumakatok ba sa ating puso sa oras na itong Panginoon? Amen. Kung kayo'y kinakausap ng ating Panginoon, kausapin niyo ang ating Panginoon. Ang tanong, hanggang kailan maghihintay ang ating Panginoon sa atin? Kahit pag hindi na tayo busy, or pag na-achieve na natin yung plano natin sa buhay, or pag successful na tayo, o di kaya pag ready na ako. Amen? Doon lang ba natin bubuksan yung pinto natin, yung ating puso sa ating Panginoon? O mas ipa-priority natin yung mga makamundong bagay? Or nag-enjoy ba tayo? Kung sa overtime, sa barkada, party, instead na nasa church. Amen? Kailan maghintay si Lord? The Lord is waiting for us para manumbalik sa Kanya, pero hanggang kailan? Ngayon? Bukas? Or sa isang linggo? Or sa isang buwan? Or sa isang taon? Kailan pa maghihintay ang ating Panginoon sa atin? Gaano ba katagal? Or 5 years bago natin i-accept yung invitation ni Lord sa atin? The Lord is waiting for us para manumbalik tayo sa Kanya, pero hanggang kailan siya maghintay sa atin? Amen? Kahit kailan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Hindi natin pwedeng magantay lang ang si Lord, pero yung response natin, ang tagal niyang antayin. O di kaya tatanggapin mo ang Panginoon pag mahina ka na, pag mahina na yung paningin mo, or yung pandinig mo, or hindi ka na makalakad bago natin tanggapin ang imbitasyon ng ating Panginoon. O yung pinaka-worst na lang, yung 50-50 ka na, agaw buhay ka na, andun mo lang tatanggapin ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay hindi mag-aantay ng matagal sa atin. Kahit na matagal tayong mag-response, andun pa rin ang ating Panginoon. Ang question, hanggang kailan nga? Kayo lang ang makakasagot kung hanggang kailan niyo bubuksan ang iyong puso sa ating Panginoon. Kung tatanggapin pa natin o hindi, hindi tayo pipilitin ng ating Panginoon. We have the free will na ibinigay ng ating Panginoon. Ayaw niyang napipilitan lang tayo. Amen? Gusto niya yung bukal sa loob, taos puso nating tatanggapin yung kanyang invitasyon na tayo ay bumalik sa kanya. Amen? At decide kung i-reject ba natin ang Panginoon o hindi. Ito ay decision natin. And it's your choice, but dapat maging ready ka sa mga consequence kung ano yung magiging decision mo. Amen? Hindi yung kapatid mo, hindi si pastor yung magdi-decide, kundi ikaw mismo ang magdi-decide. Sarili mo ang magdi-decide kung papapasukin mo si Lord o hindi.
Ang tanong mga kapatid, paanyaya ng ating Panginoon, ikaw lang makakasagot niyan kung hanggang kailan tayo mag-respond sa paanyaya ng ating Panginoon. Paano kaya yung feeling na ma-reject? Or na-experience yun na ma-reject? Amen? So, some of us, na-experience na natin yung ma-reject. Amen? Yung rejection sa ating buhay, halimbawa sa trabaho, hindi tayo natatanggap, na-reject tayo, kulang sa experience, kaya na-reject. Or sa, minsan sa invitation sa kaibigan na hindi pumunta. Diba? Magtatampo ka. Amen? Kasi hindi pumunta yung na-invite mong kaibigan. At the same time, sa family, amen, there is also a rejection in the family. Lalo na pag ginawa mo na yung lahat, mataas na grades para sa magulang mo, pero nireject ka pa rin. Diba? May ganong senaryo sa ating buhay na naranasan natin. Even sa pag-confess ng ating mga feelings, sa panliligaw. Amen? So, some of you, some sa atin na experience na manligaw. Amen? So, yung sad is kaibigan lang, sabi niya. O, ano, ang sakit, di ba? So, ano yung feeling pag na-reject? Amen? Masakit, di ba? Disappointed, ginawa mo na yung lahat, pero hindi ka pala worth it sa kanya. Amen? So, dapat, nakalilate ba ang iba? Ano kaya yung feeling na ma-reject? So, pag binalik natin to, yung bagay na to, ang ating Panginoon, ano kaya yung mararamdaman ng Panginoon pag nireject natin siya? Magagalit kaya siya? Iiwan niya na agad ba tayo? Amen? Kung ilalagay natin yung sarili sa estado ng ating Panginoon, ang daming nagre-reject sa Kanya. Amen? So, ang sakit sa pakiramdam ng ganong feeling. Kasi naranasan din natin yung rejection sa buhay. How much more ang ating Panginoon na ang dami-daming mga nilalang sa mundo pero nire-reject siya. Amen? At kasama na rin tayo doon. Amen? Minsan, nire-reject na rin natin si Lord. Pag pinaanyayahan tayo, hindi tayo nag-oo, busy ako. Busy ako, pastor. Amen? Diba? Nare-reject natin ang Panginoon dahil sa kaibigan, sa pag-attend ng barkada, or pamamasyal. Mas pinopokus natin yung mga bagay na makamundo. Amen? Katulad din ba tayo ng mga Israelita? Amen? Ito, sa 1 Samuel 8, verses 7 to 8, sinabi ng Panginoon, gawin mo ang ipinapagawa nila sa iyo. Hindi ikaw ang tinatanggihan nila, kundi ako. Mula nung inilabas ko sila sa Ehipto hanggang ngayon, itinakwil nila ako at nagsisunod sa ibang mga Diyos. Ngayon, ganyan din ang ginagawa nila sa iyo. Amen. So ito ay isa sa rejection na natanggap ng ating Panginoon. Amen. Mas gusto nilang pagharian sila ng tao kaysa sa ating Panginoon, ang mga Israelita. Amen? Gusto nila na tao yung maghari sa kanila kasi masyado na silang mapagmataas. Amen? Ito yung isa sa dahilan na masakit sa ating Panginoon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ibinigay niya pa rin yung gusto ng mga Israelita. Binigyan siya ng hari. Sila ng hari na mamumuno sa kanila. Instead na ang Panginoon na dapat yung mamumuno sa kanila. Dahil nainggit sila doon sa ibang mga bansa na may namumuno sa kanilang hari. Amen?
ganun tayo. Lagi nating sinisip aside yung ating Panginoon. Lagi nating nire-reject ang ating Panginoon sa mga bagay na magpapasaya sa atin, hindi yung magpapasaya sa ating Panginoon. Amen? No, mas gusto nilang katulad ng ibang bansa na may maghari sa kanila kaysa kay Lord. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon na ipinagkaloob pa rin sa kanila ang kanilang kahilingan. Amen? At ang binigay sa kanilang hari ay si Haring Saul. Amen? Ang kauna-unahang hari ng Israelita. Amen? Sabi ng Panginoon, hindi ikaw yung tinatanggihan nila, kundi ako. So, ano kayo naging impact kay Lord noon? Na tinanggihan siya ng mga Israelita, yung kanyang mga iniligtas sa Ehipto. Amen? Yung kanyang bayan. Amen? Kapag nag-invite tayo ng mga kakilala natin, kaibigan, trabaho, o sinumang mahayuan natin sa church, at nireject yung paanyaya natin, huwag tayong malungkot. Amen? Kasi hindi tayo yung nire-reject nila, kundi ang salita ng Diyos na dapat na kanilang marinig. Amen? So, lagi lang tayong mag-share ng words sa ibang tao, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kaibigan, upang mas makilala nila ang ating Panginoon. Amen? Tayong nakakilala sa ating Panginoon, ang minsan, pag nag-follow up ang Pastor Arman, Friday, Sabbath day. Attend ka kuya sa Friday. Ano sabi? Ano ba mga common na mga response? Busy? May overtime? May gala? Maglalaba? Amen? Ganun ba tayo kay Lord sa invitation niya? Ganun ba yung mga reason natin minsan? Amen? May overtime, mas gustong mag-overtime kaysa makasama si Lord. Kung malayo yung malalayo nga nakakarating dito every Friday. Amen? So 5 hours pa yung travel, pataas pa. Pero look, andito sila lagi. And praise God sa buhay ng Pastor Noel, ng Kuya John, ng Kuya Jos, ng Kuya Jen, even ng Kuya Roland. Amen? And ito yung isa sa nagpapakita ng deep relationship sa ating Panginoon. Amen? So, 5 hours na biyahe, tapos pagod pa, walang tulog, di ba? Tapos fasting pa, at the same time, nagbabayad pa sila ng panggasolina nila. Amen? How much more kaya tayong nandito na? Ano kaya yung response natin? Yung susunduin ka na lang, kasi malapit ka na lang, pero wala ka dito. Mas kompleto pa yung attendance ng malayo kaysa attendance ng malapit. Amen? So, hindi dapat natin kaligtaan yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon na every Sabbath day, dapat andito tayo sa kanyang sanctuary. Amen? Kaya sa mga malalapit dyan, shout out. Amen? Dapat andito tayo every Friday. So, amen? Nakakaya naman sa mga taga-Riyadh, laging present. Tapos, andito sila lagi. Laging nandito pag wala silang pinapagawa yung kanilang mga employer pag Friday. Talagang gusto nilang kumpletuhin
yung Holy Year na pagpunta dito. Amen? So dapat ganun din tayong malalapit. Amen? Hindi ngayon, tapos pagka next Friday, wala na naman. Yung ginagawa na lang, alternate na lang. Di ba? Alternate na lang yung isang buwan, dalawa, either tatlo, minsan wala pa. Amen? Hindi dapat tayo ganun. Amen? Tayo na ay nakakakilala na sa ating Panginoon at dapat na hindi selected yung ating pagsunod sa Kanya. Amen? Pangalawa, kung ang sinuman ang makinig at magbukas. Amen? Ito is, ang Panginoon ay nag-iintay na sa ating response. Amen? At ang kanyang panawagan na tayo ay manumbalik sa Kanya, God is giving a chance for us to be with Him. Amen? Kaya kung tayo ay kinakausap ng Panginoon sa mga oras na ito, papasukin na natin ang ating Panginoon. Huwag na nating pag-antayin pa. Amen? Buksan na natin ang ating mga puso. Sa pamamagitan ng kanyang salita, tayo ay kakausapin ng ating Panginoon. Amen? Sa katulad nito na preaching, dito mangungusap ang Panginoon. Amen? Katulad din ng pagbabasa natin ng Panginoon, kakausapin ng Bible, kakausapin tayo ng Panginoon. Amen? Pakikinig ng kanyang salita, katulad ng prayer meeting. Amen? Bible study. Gagamitin nila yung mga nakapaligid sa atin na mga pastor, mga mananampalataya natin mga kasama sa iglesia. Amen? So, dapat tayong maging aware din. May message na si Lord, pero hindi mo pala pinapansin. Hindi mo rin sinusunod. May mensahe na si Lord through pastor, hindi mo pa rin sinusunod. Nag-message na si Kuya, na yun na pala yung message ni Lord para sa iyo, nire-reject mo naman. Amen? So dapat maging aware tayo sa salita ng Diyos. Yun para na sa iyo yun. Amen? Hindi mo na alam, para na sa iyo yung mensahe na yun. At naway yung mensahe na to is makarating din sa mga taong dapat makarinig nito. Amen? Especially din sa atin, maging sa online. Amen? Ang Panginoon ay mahabagin. Amen? Kaya ibinigay niya yung second chance na tayo'y manumbalik sa Kanya. Kasi ang Panginoon, ayaw niya tayong mapahamak. Kaya binibigyan pa ng Panginoon ang iglesia ng Laodicea na manumbalik sa Kanya, the same as din tayo. Kung tayo ay nakakaranas ng lukewarm faith, it's time now para manumbalik sa ating Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na patuloy tayong maging lukewarm kasi sabi nga ni Lord, isusuka niya tayo pagdating ng panahon. Kasi ayaw ni Lord ng nasa gitna lang tayo. Gusto niya yung mainit tayo sa Kanya. Amen? So, dapat i-grab na natin yung opportunity. And then, yung pangatlo, kakain akong kasalo niya. Amen? So, ibig sabihin ito, pagpapakita natin ng intimacy at fellowship ng ating Panginoon sa atin. Gusto ng ating Panginoon na makasalo tayo. Amen? At sa ang saluhan yung gusto makikita ni Lord. Amen? Siyempre dito sa kanyang sanktuaryo, tayo magsasalo. Hindi pwedeng doon sa Otimol. Di ba? Dito dapat yung kay Lord. Kasi andito si Lord nag-aantay sa atin. Hindi doon kung saan-saang pasyalan makikita tayo sasalo. Dapat dito tayo sasalo sa sanktuaryo ng ating Panginoon. Amen? Gusto ni Lord na manumbalik, na ibalik niya ang malapit natin pag yung dati nating init, gusto natin ni Lord na manumbalik yun. Amen? Yung personal nating relationship sa Kanya. At dapat araw-araw na fellowship yun, yung gagawin ni Lord. Amen? Hindi lang kaligtasan yung ino-offer ni Lord, kundi malalim na relasyon. Amen? Na minsan tayong nawala sa Kanya, gusto niya itong ibalik. Kung gusto niyang ibalik yung closeness sa isa't isa dahil may problema siya yung unang pinagsasabihan. Amen?
may mga gandang mangyayari o achievement sa buhay niya, yung una mong pinagsasabihan. Amen? Pag si Lord kasi, ah, mayroon tayong intimate relationship sa Kanya, lahat ng mga problema natin, siya yung una nating sinasabihan. Amen? Pag meron din tayong achievement sa buhay, si Lord din yung una nating sinasabihan. Amen? Before na, second na yung parents natin o si pastora. Amen. Si Lord muna dapat yung unahin natin kasi si Lord ang may hawak ng buhay. Lahat ng mga pagpapala, lahat ng nangyayari sa iyo ay kalooban ni Lord. Kaya kung may problema tayo, siyempre kay Lord muna tayo lalapit. And si Lord na yung bahala na magbigay ng solusyon doon. At least na parating mo kay Lord. Na i-honor mo na yung problema na yun. Si Lord na yung bahala. Amen? Minsan, ito yung lagi kong pinagpipray na. Pag na-pray ko kasi yung isang bagay, hindi ko na iniisip yun. Pag pinag-pray ko yung family ko ng naingatan sila doon, yung mga problema nila. Pag napag-pray mo na doon, hindi mo na iisipin yun kasi napag-pray mo na si Lord na bahala sa kanila. Amen? Hindi mo na yun sakop. Si Lord na yung may sakop doon kasi naipag-pray mo na sila. Amen? Yung kumbaga, inilapit mo na kay Lord. Kaya hindi ka na dapat ma-stress sa manangyayari doon. Amen? Amen. When it comes din sa achievement, syempre dapat kay Lord lagi yung papuri. Amen. Sa lahat ng mga biyaya, mga successful natin sa buhay, syempre dapat kay Lord tayo unang magpupuri dahil siya yung isa sa dahilan kung bakit tayo nag-successful sa buhay. Amen. Ang pagkain na dala ng Panginoon sa atin ay spiritual na pagkain. Amen. Ito yung kapayapaan, yung meron tayong kagalakan na kasama natin ang ating Panginoon. Whatever trials, difficulties, or hardship in life, or may kanya-kanya tayong battle sa buhay. Amen? Pero, pag sinama natin si Lord, magagaan yung ating problema. Amen? Hindi natin kaya mag-isa. Apart from Him, we can do nothing. Amen? Kasi si Lord lang ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Si Lord lang ang tanging makakatulong sa atin. Amen? Hindi sa lahat ng oras andyan si pastor, ang kapatid, may mga kanya-kanya ring battle yan. Amen? Hindi lang ikaw, hindi lang halata, di ba? Hindi lang halata na may battle si pastor, yun pala mas worse pa yung battle niya kaysa sa iyo. Amen? Kaya kung tayo ay nagkakaroon man ng battle sa ating buhay, mag-submit tayo kay Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay kanyang pagtatagumpayin. Amen? Gusto ni Lord na magkaroon kayo ng fellowship. Kaya kakain akong kasalo niya. Amen? Masarap kasalo si Lord, di ba? Amen? Kaya dapat tayo maging excited. Amen? At pag dito sinasabi na fellowship. Amen? So bakit yung iba pagkatapos ng service, excited na umuwi? Fellowship ba yon? Gusto magkaroon ng pagsasalo ni Lord? Tapos wala pang matapos pala yung service, excited na umuwi? Amen? Excited sa may mga trabaho. Amen? Pero kung day off mo naman, huwag namang magmadali lagi. Amen? Gusto ni Lord na makasama ka, magsasalo nga, di ba? Sabi dito, kakain akong kasalo niya. Paano kakain si Lord? Umalis ka na. Di ba? Ano yung fellowship na mangyayari doon? Kailangan nandito ka dahil nandito si Lord. Amen? So, dapat meron tayong intimate relationship with Him. Amen? Para lagi nating kasalo ang ating Panginoon. Amen? Amen. At syempre, at bilang nakakakilala na sa ating Panginoon, isang taon ka na dito, 2 taon, 3 taon, pero
attend ka lang tapos uwi, attend, uwi lang. Dapat meron ka rin ina-attinan ng ministry. Amen? Kasi fellowship din yun para sa ating Panginoon. Yung makasalo ka. Amen? Dapat meron din tayong ministry na dinadaluhan. Amen? Kasi through my experience, nung napasama ako sa Psalms Ministry, nagkaroon ako ng maturity. Amen? Yung talagang lumalim yung relationship ko kay Lord. Amen? So, dapat ganun din tayo. Fellowship yung gusto ni Lord. Makisalo rin tayo. Amen? Huwag tayong magmadali. Amen? So, sa mga leaders dyan, or sa leaders to be, kailangan na tayong magkaroon ng fellowship kay Lord through ministry. Amen? Amen. Ito yung way kung paano natin maiiwasan at masolusyonan yung ating pagiging lukewarm faith. Amen? Una is repentance and humility. Amen? So, alam natin na hindi tayo perfect. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakaroon ng kasalanan. Hindi natin maiwasan. Pero, hindi naman yung talagang gagawa ka, yung intentional naman. Amen? So, ito yung solution para maiwasan natin yung lukewarm faith. Amen? Yung pagsisi natin sa ating kasalanan. Amen? Dapat natin tayong magsisi sa kasalanan na ating ginawa. Amen? So, pagsisisi is metanoia. Amen? Metanoia. Yung Greek word ng metanoia. So, ibig sabihin, kailangan natin magsisi dahil naging lukewarm tayo. Amen? Kumbaga, naging 50-50 tayo, sumunod lang tayo ng 50, sumunod, doon din tayo ng 50 sa mundo. So, kailangan natin mag-repent. Amen? Yun yung importante sa ating mananampalataya na marunong humingi ng tawad, magpakumbaba sa ating Panginoon sa ating mga kasalanang nagawa. Amen? So, aminin natin kay Lord yung mga pagkukulang natin, yung ating mga pagkakamali na nagawa. Amen? So, dito, hindi dapat tayo maging mapagmataas, kundi dapat tayong mag-repent sa ating mga ginawang kasalanan. Amen? So, diyan nakasulat, repentance and humility. Amen? Yung pagiging mapagpakumbaba. So, lagi nating tatandaan na laging mataas si Lord. Nasa baba lang lagi tayo. Kasi siya yung may lalang ng langit at lupa, tapos ikaw pa yung mataas. Diba? Parang hindi tayo, tama yata yun. Amen? So, dapat ang kanyang mga create, yung magpapakumbaba, yung mga creation niya. Amen? Next is, seek Him and put God first. So, lagi nating hanapin ang ating Panginoon. Amen? So, ang Panginoon, makikita natin sa pamamagitan ng pag-attend natin sa mga prayer meeting, sa katulad nito, every Sabbath day, service, worship, amen, lagi nating hanapin ang ating Panginoon at dapat natin siyang unahin. Amen? Yun yung mahalaga na bilang anak ng Diyos, lagi nating hanapin ang ating Panginoon. Second is pursuing intimacy with God. Amen? So, dito sa salita sa Psalms 119, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking daraanan. Amen? So, dapat tayong ipurso natin talaga yung intimacy with God. Amen? Yung lalim ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. Dapat hindi mawala yun. Dapat nag-i-increase yung ating relationship sa ating Panginoon. Hindi lang dapat 50-50. Amen? And practice active obedience. Ito yung sinasabi kanina na dapat hindi 50 kundi 100%. Kailangan natin ng practice active obedience. Hindi lang tayo yung tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi
tagagawa ng Diyos. Yung narinig mo na yung salita ng Diyos, pero hindi mo naman ginagawa. Amen? So, kailangan nating, pag sinabi mo yun, dapat tayong, pag sinabi ni Lord, dapat gagawin din natin. Amen? Kasi yung sinasabi ni Lord, hindi naman para ipahamak ka, kundi para ilayo ka sa kapahamakan. Amen? Next is stay in faith. Amen? So, paano ba natin ma-increase yung faith natin? Amen? So, through reading Bibles. Amen? Yung katulad nito, dapat whatever situation na ating nararanasan, lagi lang tayong magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Dahil hindi niya tayo pababayaan. Next is, pray and always worship Him. Katulad yung ginawa natin kanina, nag-praise and worship tayo kay Lord. Amen? To honor Him na siya yung ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas. Amen? Kaya dapat sa ating mga nakakilala sa ating Panginoon, lagi tayo manalangin. Pero sometimes, ito ay nakakaligtaan natin. Even sa pagkain, nakakalimutan mag-pray. Minsan nga ako, nakakalimutan ko na, nagsiselfone, nakatulog na. Tapos nagigising ka na lang ng oras, ay nakatulog ako na hindi nakapag-pray. Kaya, nire-remind tayo ni Lord always sa mga kasalanan na ating nagagawa. Kasi minsan, nandito pa tayo sa flesh, meron pang kahinaan, pero God is always reminding us sa mga bagay na hindi naayon sa kanyang paningin. Amen? Next is sa Revelation 3 verse 19. Amen? Nakasulat dito, ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. So, amen? Mahal tayo ni Lord, kaya tayo dinidisiplina. Kapag tayo ay nagkakamali or may naggalawang kasalanan, hindi tayo pababayaan ni Lord na gumagawa tayo ng kasalanan. Hindi niya itutolerate yung mga ganyang gawain. Amen? Kundi tayo ay papaluin niya sa mga bagay na hindi naaayon sa kanyang paningin. Amen? So ito ay nature na ni Lord. Amen? Sa kanyang mga anak, na kapag ang kanyang anak ay nagkagawa ng kasalanan, ito ay kanyang papaluin or didisiplinahin. And I know, na-experience niyo na rin to kasi ganito rin yung ating mga magulang. Amen? Pumapalo ba kayo ng mga anak pag mga pasaway? Amen. So nakasulat naman sa Bible na hindi bawal yung pumalo, hindi lang yung grabe naman yung palo, yung mamamatay naman yung anak nyo. Amen. Yung makukulong naman kayo. Yung palo lang na malaman ng inyong mga anak na mali yung kanilang ginagawa. Amen. So yung palo ng may pagmamahal. Amen. So katulad din ni Lord, yan, pinapalo tayo ni Lord pag tayo ay lumilihis na. Amen. Kasi ayaw ni Lord na tayo ay mapahamak. At ayaw ni Lord na tayo ay mapabilang sa magiging kasalanan natin doon sa impyerno. Ayaw niya may mapasama doon. Para lang kay Satan yun. Amen. Hindi dapat yun kasama yung kanyang mga anak. Amen. Amen. Para lang kay Satan yun. So, dapat huwag tayong what we call this, yung ma-disappoint bakit pinalo ka ni Lord. Kasi may pagmamahal yun. Amen? Kaya lagi nating tatandaan na whatever na situation natin kinakaharap, yung pagpapalo na yan, ay isa sa gabay natin upang mas tayo ay maging matatag. Na i-honor natin si Lord, na mahal tayo ni Lord kasi pinapalo niya tayo. Amen? Ito sa Isaiah 55 verses 6 to 7.
Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Talikuran na ang mga taong masama nilang ugali at baguhin ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon. Nagbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaawaan at patatawarin sila. Amen? Ito yung sinasabi ni Lord at nag-aantay sa atin na lumapit na tayo sa Kanya. Amen? Tinawag na tayo ng ating Panginoon sa mga oras na ito at dapat na tayong lumapit sa Kanya. So binibigyan tayo ng pagkakataon na iwan na natin yung mabagay na di naayon sa Kanyang paningin o sa mga bagay na hindi ka nais-nais sa ating Panginoon, yung mga makamundong bagay. Amen? Ang pagbalik loob sa Kanya ay handa na siyang patawarin tayo sa ating mga kasalanan, sa ating pagkukulang, kaya tayo ay magsisi na. Amen? Talikuran na natin yung mga bagay na nagpapalayo sa Kanya. Ang gawin natin, hanapin natin siya, iwan ang kasalanan at tanggapin ang Kanyang awa. Amen? Nagkasala man tayo, ngunit ang Panginoon ay handa tayong patawarin, kung handa tayong magpapakumbaba sa Kanya. Amen? Kaya sa mga oras na ito, lumapit na tayo sa ating Panginoon at humingi ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Amen? Next is John 13 verse 23. Sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay sumusunod sa aking mga salita, at ang mga salitang narinig ninyo ay hindi galing sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Amen? Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen? At kung mahal natin siya, dapat, sumusunod tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang kautusan, sa kanyang katuruan, dahil mahal natin siya. Amen? Ang sabi sa salita ng Diyos, huwag tayong maging tagapakinig. Amen? Kundi tagasunod nito. Amen? Dapat nakikita ito sa atin. Pag ano yung narinig natin, gawin natin. Kasi ito yung naaayon sa ating Panginoon. Hindi lang ito pinapakinggan, kundi dapat ginagawa rin natin. Amen? We need to apply sa ating buhay. Amen? Dapat kung ano yung mga narinig natin sa mga prayer meeting, sa preaching, dapat i-apply natin sa ating buhay. Amen? At dapat yung mga sumusunod sa Kanya ay iniibig din ng Diyos, ng Ama. Amen? Kasi pag sinusunod natin ang salita ng Diyos, iniibig din tayo ng Amang nasa langit. Amen? Kaya, mahalin natin ang ating Panginoon. Amen? Sundin natin ang salita ng ating Panginoon. Habang tayo ay kinokonvict pa ng ating Panginoon, nasa atin pa yung banal na Espiritu para tayo ay gabayan, ilayo sa mga bagay na hindi naaayon sa ating Panginoon. Amen? So next, sa Kawikaan 1 verses 24 to 26, ang sabi doon, sapagkat hindi ninyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin, at binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsuway, pagtatawanan ko kayo pag napahamak kayo. Parang mabigat yung sinasabi ni Lord dito. Amen? Na kapag hindi tayo nag-response agad sa kanyang panawagan sa mga oras nito, ano yung mangyayari sa atin? Pababayaan na tayo ni Lord. At ito yung nakakalungkot na mangyayari sa atin. Kapag binaliwala natin yung paanyaya, ang kanyang payo, ang kanyang mga pagsaway sa atin ng ating Panginoon, tayo ay mapapahamak. Amen? Papasukin natin siya sa ating puso at sa ating buhay. Ang Panginoon ay paulit-ulit na kumakatok sa ating puso
huwag nating baliwalain ito. Amen? Yung conviction na nararanasan natin, ito ay presensya ng ating Panginoon. At dapat nating tanggapin, sundin yung kanyang mga sinasabi. Amen? Kaya huwag nating antayin pa na tayo ay mapahamak dahil kapag nangyari yun, wala na tayong magagawa kundi tanggapin yung mga consequences na naging desisyon natin. Amen? Amen. So, ito na yung pinaka last verse natin. Amen. Sa Romans 12 verse 2. Pabalik na po yan, George. Amen. Sa Romans 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Amen? Sa panahon ngayon, napasama ng pasama ang mundo, kailangan natin maging mapagbantay. Amen? Huwag nating hayaan na tayo ay baguhin ng mundong ito, kundi dapat ang Panginoon yung magbabago sa atin. Amen? Amen? Maraming ino-offer ang mundong ito. Amen? Andyan yung pera, kasikatan, sikat, vlogger. Amen? Karangyaan sa buhay. Dapat yung gawin natin is kung ano yung ino-offer ni Lord sa atin, doon dapat tayo. Amen? Kasi yung ino-offer ni Lord ay kaligtasan. Yun ay walang halaga. Walang price yun. Yung kaligtasan na ino-offer ni Lord. Walang amount yun. Kaya yun dapat yung ino-offer ni Lord, yung tatanggapin natin at hindi yung ino-offer ng mundong ito. Amen? Sabi nga sa salita ni Apostol Pablo sa Efeso 3 verse 8, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahamping ko sa pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko siya na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Amen? So dapat ganito rin tayo, katulad ni Apostol Pablo. Amen? Na walang selfie sa kanya yung karangyaan sa buhay, yung mga material na bagay, makasama niya lang yung ating Panginoon. Kasi alam ni Apostol Pablo yung kahinatnan niya, yung makasama ang Panginoon sa second life niya. Amen? Yung makasama niya ang Panginoon doon sa langit. Amen? Dapat ganun din tayo. Hindi dapat tayo nagiging komportable sa mga makabundong bagay. Amen? Dapat yung ino-offer ni Lord, yung dapat nating pinagpapaguran. Amen? Doon dapat tayo. Amen? Ang lahat ng meron tayo sa mundong ito ay pansamantala lamang. Amen? Hindi natin ito madadala. Yung pera, kasikatan, kahit sikat ka na vlogger, pagdating doon sa judgment ni Lord, hindi ka niya kilala. Amen? Kahit marami ka pang followers, milyon-milyon, hindi yan acceptable doon kay Lord. Amen? Yung gusto niya is yung kung sumunod ka ba sa Kanya o hindi. Kung yung ino-offer ba ni Lord ay tinatanggap mo o yung tinanggap mo is yung mundo. Yes, yung mga makumundong bagay. Amen? Sa mga oras nito, ano yung response natin sa paanyaya ng ating Panginoon? Amen? Nabuksan na ba natin ang ating pinto para kay Lord? Amen. O bubuksan pa lang? O sarado pa rin? Amen? Mga kapatid, the Lord is waiting for us. Amen? Ayan yung title natin ngayon. The Lord is waiting for us, pero hanggang kailan maghihintay sa atin ang ating Panginoon? Napapagod ba ang Panginoon? Never na napapagod ang ating Panginoon. Amen? Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Amen? Hindi siya mapapagod sa kanyang mga anak na maghintay hanggang sa buksan natin ang ating mga puso sa Kanya. Pero, kailangan nating mag-decide kung ano. Amen? At mahihinto lamang yung paghihintay ni Lord. Pag ano?
Pag kinuha na niya yung buhay natin, amen? Magantay si Lord hanggang kailan, hanggang sa gusto mo, pero hawak mo ba yung buhay mo? Yun yung tanong. Hindi ka pa nag-response, pero kinuha na ni Lord yung buhay mo. Paano ka pa? Ano na mangyayari sa'yo? Amen? So habang andito pa, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon, mag-response na tayo sa kanyang paanyaya. At paano kung hindi tinanggap yung kanyang paanyaya na manumbalik? Anong mangyayari sa atin? For sure, kapahamakan. Amen? Kaya, bago mangyari yun, mag-decide na tayo, hindi bukas, hindi sa ibang araw, kundi ngayon. Amen? Amen. Amen. No turning back. Ika nga. Amen? So, ayun yung salita ng Diyos sa mga oras na ito at tayo'y makakatayo upang to feel the presence of our Lord. Amen?